pesos per kilogram na bawas presyo sa liquefied petroleum gas. Epektibo na ngayong araw. Paglilimita ng pamahalaan sa price adjustment ng oil companies dapat bantayang maigi ayon sa ilang senador. Malacanang hinimok ang mga ahensya at local government unit na tulungan ng truckers na samantalahin ang toll-free at mababang port fee. Mga kawani mula sa Ombudsman, AMLAC, BIR at SEC inaasahang haharap sa House Justice Panel sa pagpapatuloy ng impeachment hearing bukas. Yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral ipinag-utos umanong ilagay ang pangalan ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. bilang proponent ng DPWH project ayon sa isang testigo. At mga petisyon sa General Appropriations Act o inaprubahang national budget sa taong 2024 hanggang 2026 muling dininig ngayong araw sa oral argument sa Korte Suprema. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 21, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Maaaring umabot sa danger level heat index ang Sangli Point sa Cavite City ngayong araw, April 21, batay sa heat index forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Nasa 43 degrees Celsius na heat index ang inaasahang mararamdamang init sa Sangli Point. Samantala, mayorya ng lugar sa bansa ay nasa ilalim ng kategoryang extreme caution o mula sa 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius na heat index. Pinag-iingat ang publiko sa mga heat-related illnesses na maaaring makuha sa matinding init, pangunahin na ang heat stroke. Ngayong nararamdaman na ang sobrang init ng panahon kung saan may ilang mga lugar ang nakararanas ng danger level ng heat index ayon sa mga health expert. Isa sa dapat na bantayang mabuti ang ating mga blood pressure, mapamatanda o bata man, lalo't dumarami ngayon ang kaso ng mga inaatake ng heat stroke bunsod ng sobrang init. May ulat si Mia Alonzo. Sa gitna ng tumitinding init ng panahon, muling nagpaalala ang ilang eksperto na hindi dapat ipagwalang bahala ang mga sintomas ng heat exhaustion. Ayon kay Dr. Jenny Wong, pediatrician at medical director sa Fidelmundo Medical Center, may naitala ng kaso ng stroke sa 9 taong gulang na bata dahil sa mataas na blood pressure. So it could happen even in young patients, no? So always be aware of our blood pressures, no? Kahit wala pang sakit, sinecheck po regularly dapat ang mga blood pressure natin, bata matanda po, especially for elderly po. Kung alam mo high blood ka, may maintenance ka, do not ever stop your maintenance meds. No? Kaya siya tinatawag na maintenance meds. Maintenance meds na po siya for life. Babala ng doktor, ang heat exhaustion ay maaaring mauwi sa heat stroke. Bukod dito, nauuso rin sa ganitong panahon ang iba't ibang uri ng sakit gaya ng heat rash, skin infection, diarrhea at pagsusuka. Bagaman importante ang sikat ng araw dahil sa vitamin D, payo ng mga doktor gawin ang pagpapaaraw gaya sa mga sanggol ng hanggang alas 6:30 lamang ng umaga. Kasi pag mga bandang alas 7, mainit na po talaga eh. Hindi na masyado advisable to do outdoor activities, no, ng ganyan ka-late. So early morning, tapos late in the afternoon siguro, mga hapon, mga pababa ang araw. Ngayong araw, makararanas ng danger level ng heat index ang Sangli Point sa Cavite na aabot sa 43 degrees Celsius. Habang maraming mga lugar din ang nasa ilalim ng extreme caution, kabilang na ang Metro Manila na maaaring makaranas ng 38 hanggang 39 degrees Celsius na heat index ngayong Martes. Payo ng mga health expert, ugaliin na uminom lagi ng maraming tubig, kumain ng prutas at gulay na matutubig,
Huwag ring kalimutan na magdala ng mga pananggalang sa init gaya ng payong, sombrero at magsuot ng preskong damit. Samantala, ilan naman sa ating mga kababayan ng kanya-kanyang diskarte para makaiwas sa sobrang init ng panahon, gaya na lamang ng iba na pumapasyal sa mall upang makapagpalamig dahil sa aircon. Nagpupunta po sa mall para magpalamig. Tapos paghapon uwi na. Para siyempre senior na eh. Senior na po eh. Kaya ganun na lang ginagawa, pasyal-pasyal palamig. Doon kami nagpapalamig sa mall. Lang sa mga kilid-kilid para pahangin. Tapos yung mga punta-punta sa mall para malamigan. Habang may iba naman ang dumarayo sa mga beach at resort at may ilan rin ang ine-enjoy ang pagkain ng malalamig na mga dessert upang ibsan ang init na ating nararamdaman. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Asa mababawasan ng hanggang 50 centimeters ang tubig sa Angat Dam watershed kada araw kung magpapatuloy ang pagtaas ng temperatura sa bansa ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Nitong nakaraan linggo, nasa 198 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, ngunit bumaba na ito ngayon sa 188.78 meters. Sa pagtaya ng MWSS, hindi naman ito bababa hanggang sa critical level. Sa aming pong projection po ay hindi po aabot ng 160 yung ating elevation sa Angat Dam. Ang ginagawa po natin ay mina-manage po natin talaga yung ating pong Angat Dam para hindi po bumagsak ng ganun kababa yung ating pong reservoir. Samantala, tiniyak ng MWSS na mananatili pa rin sa 52 cubic meter per second ang supply ng tubig para sa domestic consumption ng National Capital Region na mula sa Angat Dam. Epektibo ngayong araw ang pagpapatupad ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Batay sa anunsyo ng Petron Corporation, nasa 3 pesos and 36 centavos ang tinapya sa kada kilo ng kanilang gasul at Fiesta gas cylinder. Habang ang Sulane ay 3 pesos and 36 centavos per kilogram. Katumbas ito ng nasa 33 pesos na bawas para sa regular na 11 kilogram na tangke ng LPG. Panibagong rollback din ang ipinatupad ng Regasco simula ngayong araw bunsod ng pagbaba ng presyo ng crude oil sa international market. Ayon sa Regasco, panibagong 3 piso per kilogram ang ibinawas sa kanilang LPG o katumbas ng nasa 33 pesos na price reduction sa 11 kilogram na tangke. Ito po'y sanhi ng pagbaba ng crude oil na makakaapekto doon po sa ating shipping and transport cost ng LPG. Ang magiging SRP po ng Regasco sa merkado ay 1,389 pesos po kada 11 kilogram cylinder. Aatasan na ng pamahalaan ang mga oil company na sumunod sa ipatutupad na regulasyon hinggil sa pagtatakda ng limit sa adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan ng sumunod o mag-comply ng mga oil company sa itatakdang limit sa price adjustment ng gobyerno. The rollback is now mandated by government. It is prescribed by government as announced by the President. This is in line with the announcement of the President about when he announced or issued the EO 110, which is the declaration of the energy emergency. Paliwanag ni Secretary Garin, nangangahulugan ito na dapat sumunod ang mga kumpanya ng langis sa itatakdang limitasyon sa presyo mapa-rollback man o price increase. Hindi po tayo nagka-cap sa presyo mismo pero kinakap natin yung adjustments. So under that issuance kasi DOE is now subscribing the price increase limitation. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. So both ways.
Babala ng DOE kanilang i-issuehan ng show cause order at pagpapaliwanagin ang mga oil company na hindi susunod sa itatakdang limit sa oil price adjustment. Nanawagan ng ilang senador sa Department of Energy na mahigpit na bantayan ang price adjustments na ipinatutupad ng mga oil company. Kasunod ito ng anunsyong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung suhestyon ng mga senador kaugnay ng pagbabantay rito sa presyo ng mga produktong petrolyo? Aga-ayon sa ilang senador, dapat gamitin na ng pamahalaan yung kapangyarihang mayroon sila ngayong nakataas yung State of National Energy Emergency sa bansa sa ilalim ng Executive Order 110 kung saan maaaring magtakda ang pamahalaan o Department of Energy ng minimum rollback o maximum increase dito sa mga produktong petrolyo. Suportado ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang hakbang ng Department of Energy o DOE na pangunahan ang computation sa rollback at increase ng presyo ng langis. Aniya, dapat lang gamitin ng pamahalaan ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency upang makontrol ang presyohan ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Senator Lacson, mas makabubuti sa mga Pilipino ang ganitong polisiya kaysa ipaubaya lamang sa mga kumpanya ng langis ang pagdidikta ng presyo. Binigyang diin ng senador na sa ilalim ng Republic Act 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act, may kapangyarihan ang Estado na pansamantalang pangasiwaan ang operasyon ng anumang entity sa industriya kung kinakailangan ng publiko. Tinawag naman ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na timely relief ang hakbang na ginagawa ngayon ng pamahalaan sa pagkontrol ng presyo sa mga produktong petrolyo, lalo na at simula pa noong Marso ay sunod-sunod na ang oil price hike sa bansa. Sa kabila nito, binigyang diin ni Senator Gatchalian ang matagal na niyang isinusulong na unbundling o paghimay sa presyo ng langis para matiyak na hindi arbitraryo o walang basihan ang anumang dagdag singil na nakaaapekto sa mga consumer maging sa micro and small businesses. Dagdag ng senador, dapat malinaw na maipaliwanag ng DOE ang math o ang pagkukwenta sa likod ng bawat taas presyo dahil ang Pilipinas ay lubos na dumidepende sa imported na langis. Samantala, bagamat aprobado ang rollback, iginit naman ni Senator Risa Hontiveros na hindi rito dapat magtapos ang aksyon ng gobyerno. Ayon sa senadora, dapat bantayan kung susunod ba talaga ang mga gas station o oil companies sa malakihang rollback at hindi patingi-tingi lang ang ipatutupad ng mga ito. Bukod dito, muling ipinaniwagan ni Senator Hontiveros ang pagpasa sa 52.8 billion pesos na emergency supplemental budget para ayudahan ang mga driver, magsasaka, mangingisda at mga OFW na pinakaapektado ng krisis sa enerhiya. Agad dagdag ni Senator Ontiveros para tuluyang maramdaman talaga ng mga Pilipino yung ginhawa ay dapat suspendihin na yung excise tax dahil aniya malayo pa yung kasalukuyang presyo ng mga produktong petrolyo kumpara doon sa presyo bago nagsimula itong gulo sa gitnang silangan at aniya maaari o may posibilidad pa ring tumaas yung mga presyo ng langis dahil hindi pa rin natatapos yung gulo sa Middle East at samantala sinabi naman o tiniyak ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Gatchalian na patuloy yung pagbabantay ng Senado dito sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa bilang bahagi ng oversight function ng Senado at matiyak din na yung bawat pagtaas o pagbaba ng presyo ay makatarungan para sa bawat Pilipinong consumer. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Ipinag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig sa petisyon na dagdagan ng 10 piso ang regular na pamasahe sa mga jeepney. Sa isang panayam kanina, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na idadaan nila sa proseso ang petisyon para makapagkomento ang iba pang mga grupo. Sa kalkulasyon ng LTFRB, kung magkakaroon ng 10 pisong dagdag sa presyo ng petrolyo, dapat itaas ang pamasahe ng piso. Ibig sabihin, sa 10 pisong petisyon, dapat 100 pesos ang batayan ng naging pagtaas ng presyo ng diesel.
Inimok ng Malacanang ang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan na tulungan ang mga trucker na may dalang agricultural products na samantalahin ang libreng toll at mababang port fee. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para matulungan ang mga nagdadala ng produkto sa epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo. May balita si Nel Maribohok live. Nel, ilan na ba sa ngayon yung nakinabang sa libreng toll fee at anong ahensya yung nangangasiwa dyan? Yes, sa datos na ibinahagi ni Executive Secretary Ralph Recto, aabot na sa 1,162 private trucks ang kasalukuyang accredited sa Food Lane Program. Ang programa na ito, major ways ay ipatutupad sa simula April 20 para matulungan ang agricultural trucks at ang mga magsasaka sa kanilang kita. Ayon kay ES Recto, target ng Department of Agriculture na ma-accredit ang 3,100 truckers. Hinimok ng palasyo ang mga ahensya at lokal na pamahalaan na tulungan ang mga trucker na samantalahin ang programa na ito. Sa pamamagitan anya ng mabilis na accreditation ng mga magsasaka at traders na kwalipikado sa toll-free waiver. Dapat rin anyang ipatigil ang anumang hindi makatwirang pagpapahinto at inspeksyon sa food trucks ng mga pulis at LGU checkpoints dahil ito ay nakakaantala ng biyahe at nasasayang lamang ang kargang gasolina. Ayon sa Palace official, sinuspindi na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at local government units ang pass-through at delivery fees para sa cargo vehicles na nagdadala ng goods sa Metro Manila. Sa pagtataya ng gobyerno, aabot sa 3,000 trucks ang makikinabang sa free road toll sa ilalim ng Food Lane Program at maaaring makatipid ng nasa 150 million hanggang 165 million pesos sa isang buwan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Pansamantalang sasailalim sa system update ang online portal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa Land-Based Service Contracting Program. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng serbisyo at sistema ng naturang LTFRB online platform. Sa anunsyo ng ahensya, gagawin ang maintenance process mula alas 11 ng gabi mamaya hanggang alas 2 ng madaling araw kinabukasan. Pinapayuhan ng LTFRB ang lahat ng mga operator at driver na planuhin ang kanilang mga transaksyon upang maiwasan ang anumang abala sa oras ng system update. Sa iba pang balita, pinaghahandaan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang posibleng repatriation ng mas maraming Pilipino mula sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. Sa pagtaya ng OWA, aabot ito sa 60,000 mga Pilipino. May report si Dante Amento. Inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na pinaghahandaan nila ang posibleng worst case scenario sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa OWA, inaasahan nila na aabot sa 2.5% o 60,000 mula sa 2.4 million na overseas Filipino workers sa gitnang silangan ang posibleng ililikas. Gayunman, isa sa malaking hamon upang maisakatuparan ito ay ang budget para sa repatriation. Ayon sa OWA, sa ngayon ay nasa kalahati na anila ng pondo ang kanilang nagagastos para sa Emergency Repatriation Fund. Ang OWA po, ang pamunuan, ay handa po para sa ating reintegration at repatriation. Pero as we said, we could do so much more. Dahil dito, humingi na ang ahensya ng 12 billion pesos na supplemental budget o dagdag pondo sa Department of Budget and Management. 9 billion pesos dito ay para sa emergency repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino. Dahil po sa aming pagsisimulate, at 2.5% of the 2.4 million OFWs in the GCC or around 60,000 pesos, kakailanganin po ng at least 9 billion pesos para po sa kanilang pagbabalik, pagbili po ng ticket, repatriation costs, and yung mga nabanggit po na post-repatriation assistance and immediate special financial assistance.
Magkakaloob din ang OWA ng mga cash assistance pagdating ng mga OFW sa Pilipinas na gustong magnegosyo. Mayroon ding para sa training ng mga gustong magkaroon ng iba't ibang skills o gustong mag-aral. Bukod sa repatriation, tinitiyak din ng pamahalaan ang pag-aabot ng tulong pinansyal at iba pang suporta para sa mga umuuwing OFW. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaukit sa memorial sa Tel Aviv, Israel ang pangalan ni Mary Ann De Vera ayon sa Philippine Embassy sa Israel. Si De Vera ang Filipinang caregiver na nasawi dahil sa missile attack noong February 28. Ayon sa embahada, nitong alas 8 ng gabi, April 20 sa Israel, nagpatunog ng sirena sa Israel para sa pagsisimula ng Yom HaZikaron o ang National Day of Remembrance para sa mga nasawing sundalo at mga sibilyan. Binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng babaeng rider vlogger na si Ishi Lee dahil sa patong-patong na parusa sa paglabag sa mga batas trapiko. Ayon sa LTO, kasunod ito ng pagkalat sa social media ng kanyang video ng reckless driving at distracted driving. Nauna nang naglabas ng show cause order ang LTO laban sa rider. Sa paliwanag niya sa kanyang social media account, tinawag nitong improper procedure ang ginawa ng LTO. Walaan niya sa kanyang nakarating na show cause order. Positibo ang pananaw ng ilang House Justice members sa ginagawang paghahanda ng Senado kaugnay ng posibleng pag-aakyat sa kapulungan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng ginawang pakikipagpulong ni Senate President Tito Soto sa mga kapwa-senador para talakayin ang issue. May balita si Rosalie Coz. Walang komunikasyon sa liderato ng Senado ang chairperson ng House Committee on Justice. Ito ang tugon ni House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro nang tanungin hinggil sa reaksyon nito sa ginawang pakikipagpulong ni Senate President Tito Soto sa mga kapwa-senador para talakayin ang posibilidad na maiakyat ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon sa Senate Leader, inimbitahan nito ang mga miyembro ng Senate Majority sa isang pagpupulong para bigyan ng heads up sa posibilidad na matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Pinakamainam anyang paghandaan na ito ng mga uupong senator judges. Positibo ang pananaw ng ilang House Justice members kaugnay nito. Ito ay bagaman dinidinig pa lamang ng House panel ang dalawang reklamong impeachment para matukoy kung may probable cause o kung may sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment. Wala po tayong communication with the leadership in the Senate, no? Specifically with Senate President Tito Soto, no? But of course, I want to express my appreciation of the gesture of the Senate leadership because it appears to us that if in case this impeachment complaint will be transmitted to Senate, it seems to us that they are ready to receive the same. Nang tanungin kung may agam-agam ba ito sa posibilidad na madelay ang proseso ng paglilitis kung sakaling maiakyat ang reklamong impeachment sa Senado, ang tugon nito. Mukha kasing ang naririnig ko kay Senate President Tito Soto ay forthwith talaga. He will be acting forthwith on the transmittal of the impeachment complaint. So that's at least the what I perceive dun sa nagiging gesture ng leadership ng Senate, no, which for us is positive. Ganito rin ang pananaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Panel. Well, syempre we appreciate po the commitment of the Senate leadership, no, that they will not delay trial proceedings as soon as the impeachment proceeding reaches the Senate. No? So, nagpapasalamat po kami ron. But again, that is a bit premature also to discuss kasi we still have to resolve it at the level of the committee and we will still have to vote on it at the level of plenary.
Inaasahang tatapusin ng House Justice Committee ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa April 29. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Haharap sa pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang mga kawani mula sa Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission bukas, araw ng Miyerkules, April 22. Tututok ang impeachment hearing sa alegasyong di maipaliwanag na yaman at umano'y pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung pinakamalaking inaasahan bukas sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay VP Duterte? Aga, isa sa mga inaasahang malaki sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ang submissions ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Matatandaan noong April 14 hearing ay ipinasapina ng House panel ang AMLAC para sa mga reports, mga investigation findings at iba pang may kaugnayan na dokumento hinggil sa mga pinaghihinalang bank transactions ng Vice Presidente at ng asawa nito, partikular na mula taong 2006 hanggang 2025. Ipinatawag din ng Office of the Ombudsman para sa official records ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ng Vice Presidente. Tututok ang pagdinig bukas, araw ng Miyerkules, April 22, sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at issue sa SALNs ni VP Duterte. Partikular na ang pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Nakapaloob ito sa reklamong impeachable offense na matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko. Bukod sa AMLAC at Ombudsman, haharap din ang mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue, maging si dating Senador Antonio Trillanes IV. Aga alas 10 ng umaga bukas, nakatakda yung pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee at nagpapatuloy din yung pagpapadala ng imbitasyon ng House panel kay Vice President Sara Duterte para dumalo sa nasabing pagdinig. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Ipinagpatuloy ngayong araw ang bail hearing ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado sa kasong malversation. Malaking pangalan ang lumitaw sa pagtatanong sa bagong testigo. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, mayroon na bang ebidensya na makakapag-diin sa mga akusado? Ela, lumutang ang pangalan ng yumao at dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral dito sa bail hearing ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado sa kasong malversation. Ayon kasi sa testigo, si Yusek Cabral ang nagsabi sa kanila na ilagay ang pangalan ng dating senador bilang proponent dito sa nililitis na flood control project sa Pandi, Bulacan. Walang pirma, ngunit may pangalan. Ganyan ang pagkakalarawan ng testigong si Peter Paul Cortez na officer in charge ng Programming Division ng DPWH upang patutuhanan na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang proponent ng nililitis na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa testigo, ipinag-utos ni Yusek Cabral na ilagay ang pangalan ng dating senador sa database ng mga proyekto ng DPWH. Katunayan umano, hindi parte ang proyekto ng Regional Budget Proposal, kundi ipinadagdag lamang ng amendment o ipinadagdag lamang sa amendment ng kanilang budget proposal sa House General Appropriations Bill noong 2025. Ngunit nang tanongin ng mga hukom kung paano nito mapatutuhanan na si Yusek Cabral ang nag-utos, walang maipakitang anumang ebidensya ang testigo. Walang litrato, pirma, text message, email o anumang pruweba na may ganoong kumpas si Yusek Cabral sa kanilang opisina. Ayon kay Cortez, verbal instruction lamang palagi ang ipinapaabot o iniuutos sa kanyang staff. Hindi na rin umano bine-verify o nire-review ang mga pangalang ipinalalagay ni Cabral dahil may tiwala sila sa namayapang undersecretary.
Ayon pa sa testigo, hindi lang pangalan ni dating Senador Revilla ang ipina-encode ni Cabral sa kanilang database bilang proponent. Kabilang rin umano ang halos lahat ng mga mambabatas sa House of Representatives. Tinanong naman ni Justice Moreno kung illegal ba para sa mambabatas na mag-endorso ng mga proyekto. Ayon kay Cortez, hindi dahil trabaho ito ng mga nasa Kongreso. Ngunit sinabi ng testigo na hindi niya alam na may nangyayaring bigayan ng komisyon na umaabot ng 30% para sa proponent at hindi rin siya umano kailanman nakatanggap ng pera kapag nilalagay nila ang pangalan ng mga proponent sa database ng mga DPWH project. Ella, nagpaalam naman na hindi makakadalo si dating Senador Revilla dito sa kanyang bail hearing. Ayon sa kanyang mga abogado, bibisitahin siya ng kanyang mga kaanak doon sa kanyang pilitan. Kahapon din ay in-excuse si Revilla sa bail hearing dahil naman sa sakit ng ulo. Samantala, hindi na nagsagawa ng mahaba pang cross-examination and defense team at maaga natapos ang bail hearing ngayong araw. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Magkakaiba ang reaksyon ng ilang senador hinggil sa usaping muling pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong taon. Giit ng ilan, maaaring magamit ang pondo para sa nasabing eleksyon upang tugunan ang krisis ngayon sa bansa. May balita si Jed Neresina. Suportado ng ilang senador ang muling pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa November 2 ngayong taon. Ayon kay Senator Amy Marcos, importante ang maingat na paggamit ng limitadong pondo ngayong nahaharap ang bansa sa krisis sa langis dahil sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Paliwanag ng senadora, mas mainam na itulong sa food security at tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo ang tinatayang nasa 16 billion pesos na pondong kakailanganin ng Commission on Elections para sa darating na BSKE. Dagdag pa ni Senator Marcos, mas makaka-focus din aniya ang mga lokal na opisyal sa serbisyo publiko kung walang ingay sa politika. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malaking tulong ang matitipid na pera sa postponement ng BSKE kung magpapatuloy ang krisis. Kaugnay nito na una nang ipinaliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang constitutional na paraan para magamit ang pondo ng COMELEC sa BSKE. Paliwanag ni Senator Lacson, bagamat bawal i-realign ang pondo ng COMELEC sa ibang ahensya, maaari itong ideklara bilang savings at ibalik sa National Treasury upang magamit ng gobyerno sa krisis. Samantala para naman kay Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, bagamat nasa kapangyarihan ng Kongreso ang suspensyon ng nasabing eleksyon, kailangan aniyang pag-aralan kung legal ba itong gawin lalo na at pang ilang suspensyon na rin ito. Paliwanag ng senador kung oil crisis ang magiging dahilan para i-postpone ang halalan, kailangang masuri kung pasok ba ito sa guidelines ng Korte Suprema noong 2023. Sa ngayon nakabinbin pa sa Kongreso ang pinaladesisyon kung itutuloy o muling ipagpapaliban ang usapin ng halalan sa bansa. Ang BSKE ay orihinal na itinakda noong December 1, 2025, ngunit inilipat sa darating na November 2. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ng PNP Training Service ang 6 nilang tauhan na sangkot umano sa Barracks Rental Kickback Scheme. Bagamat hindi pa sigurado ang totoo ang impormasyon sa viral post, inimbestigahan pa rin ito ng mga pulis para sa integridad ng pambansang pulisya. May balita si Leia Ilagan. Pinatawanan ng administrative relief ang 6 na tauhan ng Regional Special Training Units sa Cordillera Administrative Region. Ito ay matapos ang viral post sa social media nitong April 19. Ayon kay Training Service Acting Director, Police Brigadier General Rolindo Sugilon, base sa viral post, umiiral umano ang kickback scheme sa Regional Special Training Units para sa 6-month Field Training Program Immersion Phase ng police trainees. Tinataasan umano ng mga pulis ang rental rates o pinapatawan ng 500 piso buwan-buwan ang mga trainee. Base po sa polisiya natin,
yung billeting, kasi yung mga FTP natin na mag-undergo ng OJT, ito turn over po natin yan sa mga chief of police na designated as the field training coordinator, which is the chief of police. Ngayon, ang chief of police is, based on the policy, magpo-provide siya ng billeting and or boarding houses. Tutulungan nila yung estudyante na makahanap ng boarding houses. Kasi ang nangyayari is, sa isang police station, maraming estudyante yan ang papasok. And for sure, ang police station is hindi kayang mag-accommodate. Bagamat hindi pa kumpirmadong totoo ang nilalaman ng viral post, sinabi ni Police Brigadier General Sugilon na iniimbestigahan nila lahat ng impormasyon upang mapanatili ang integridad ng PNP. Sa PNP po ma'am, pinapanatili po natin na lahat ng report, anonymous man yan or fictitious ang report, papansinin talaga natin yan. That is part of maintaining integrity sa PNP service, lalong-lalo na sa mga training na hinahandle natin. So, wala naman pong mawawala kung papansinin natin. Baka nga nangyari. Sa ngayon, nagpapatuloy pa aniyang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa sinasabing Barracks Rental Kickback Scheme. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling dininig sa oral argument sa Korte Suprema ngayong araw ang mga petisyon na may kinalaman sa integridad ng mga national budget noong mga taong 2024 hanggang 2026. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-anong mga punto ang natalakay ng mga mahistrado sa pagpapatuloy ng oral arguments ngayong araw? Magandang tanghali aga sa isinagawang interpellation ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Ipinunto nito ang significant portion ng unprogrammed funds sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Sumailalim sa interpellation o pagtatanong na maestrado si Solicitor General Darlene Marie Berberabe bilang kinatawan ng pamahalaan. Dito tinanong ni Senior Associate Justice Leonen ang Solicitor General patungkol sa isang portion o bahagi ng unprogrammed funds noong 2024 GAA ay galing sa labis na pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ngunit paglilinaw ni Solicitor General Berberabe, hindi na nag-reflect sa 2025 at 2026 GAA ang naturang kahalintulad na funding source. Samantalang matapos ipatawag ng korte ay dumalo ngayong araw sa oral argument si dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda bilang amicus curiae o resource person ng korte. Present din ang iba pang resource person tulad din na Professor Solita Collas Monsod, dating Senador Franklin Drilon at dating Budget and Management Secretary Benjamin Diokno. Aga kanina ay nagpasalamat din si Senior Associate Justice Leonen kay Solgen Berberabe dahil naisumite nila noong Biyernes, April 17, ang hinihinging kopya ng Special Allotment Release Orders o SARO kasama na ang mga certification mula sa Bureau of Treasury. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi na bago ang issue ng bullying sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Kaugnay nito, walang mapagsumbungan ang ilang mga mag-aaral dahil walang guidance counselor ang ilang paaralan. Ayon sa Department of Education, libu-libong guidance counselor ang bakante ang posisyon sa buong bansa. May balita si Evan Alvarez. Kulang pa rin ang mga guidance counselor sa mga eskwelahan sa buong bansa. Yan ang nakitang problema sa isinagawang pagdinig ng Basic Education and Culture Committee ng Kamara nang mapag-alamang nasa 4,000 guidance counselor position ang nananatiling bakante sa buong Pilipinas. Yes, there is still a gap po in the supply of the guidance counselors and mga professionals po in terms of yung mental health, in terms of bullying, and around 4,000 po, I believe, yung vacant po na counseling position.
Ayon sa Department of Education, isa sa rason kung bakit mahirap punta ng posisyon ng guidance counselor ay dahil sa mataas na qualification na hinahanap mula sa mga ito. The qualifications are quite steep. So I believe there's a master's degree that's involved as well for the qualifications. So mahirap po talagang i-fill yung posisyon. Giit ng DepEd, nagbukas sila ng posisyon ng Guidance Counselor Associates na hindi nangangailangan ng master's degree basta't nakakuha ng psychology at iba pang kahalintulad na units. Tinetrain na rin nila ang mismong mga guro upang ang mga ito na mismo ang makadetect ng mga issue ng bullying, lalo na sa mga estudyante na nasa murang edad at mayroong special needs. Sila po talaga yung nakaka-identify if for children of a young age nga po, if may nangyayari na pong precursors to bullying or signs or red flags po na the child is already being bullied. So we are capacitating them and training them to be able to identify these para on behalf of the child po, makareport na sila. Kinikilala naman ni House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo ang naturang issue. Anya, hindi rin tugma ang dami ng mga estudyante sa bilang ng mga nag-a-apply ng guidance counselor kaya nakararanas ng shortage ngayon. Bunsod nito, nananawagan si Romulo sa Commission for Higher Education o CHED na lalo pang paigtingin ang promotion sa mga kurso sa kolehiyo na makakahikayat sa mga estudyanteng pumasok sa larangan ng guidance counseling. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Quezon City ng retention and detention ponds sa Quezon Memorial Circle. Kanina, ibinahagi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ginagawang paghuhukay para sa imbakan ng tubig. Ang retention pond ay kayang makapag-imbak ng nasa 651 cubic meter ng tubig o katumbas ng 3,255 na water drums na tubig ulan sa panahon ng baha. Habang ang detention pond naman ay mayroong natural filtration system na kaya makapag-imbak ng hanggang 282 cubic meter ng tubig o katumbas ng 1,410 na water drums. Balikan natin si Lea Ilagan hinggil sa kanyang balita sa pagbaba ng bilang ng mga naaresto sa bansa. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Aware na ang publiko sa ipinatutupad na Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Isang patunay daw ito na yung mga bumabawang bilang ng naaresto sa mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang pagbaba sa mahigit sa 6,500 noong April 19 mula sa mahigit 8,000 noong April 18 at mahigit 7,000 noong April 17 ay patunay lamang ng pagpapakita ng kooperasyon o pagsunod na ng publiko. Karamihan sa mga paglabag, Aga, ay may kaugnayan sa pag-iinom ng alak at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Pagtambay sa labas ng tahanan na walang pang itaas na damit. Pagbi-video okay lampas alas 10 ng gabi at ang paglabag sa curfew hours. Layo ng pagpapatupad ng DILG at PNP ng Safer Cities na maging ligtas ang mamamayan sa lahat ng oras. Nauna nang sinabi Aga ng NCRPO na binilina na nila ang mga pulis na samahan ng common sense at konsiderasyon ang pagpapatupad ng ordinansa. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Isa sa ilalim sa simulation firing ang isa sa pinaka-advanced na sandata ng Pilipinas, ang BrahMos Cruise Missile System na bahagi ng isinasagawang balikatan exercises ngayong taon. Pero paglilinaw ng sandatahang lakas ng Pilipinas, hindi ito aktwal na magpapaputok ng missile. May report si Ryan Lacanlale. Magiging bahagi ng 2026 balikatan exercises ang isa sa pinakamodernong sandata ng Pilipinas, ang BrahMos Cruise Missile System. Gayunman, ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ay isa sa ilalim lamang sa simulation at hindi aktwal na paglulunsad ng missile. Isa sa gawa ang simulation firing sa Maritime Strike Base ng Balikatan sa Northern Luzon, kung saan inaasahang gagamitin din ng Type 88 missile ng Japan.
Ayon kay Major General Francisco Lorenzo, Balikatan Exercise Director para sa Pilipinas, layo nitong subukan ang kakayahan ng sistema nang hindi kailangang magpaputok ng totoong missile. Ibig sabihin, ang simulation firing ay isang training scenario kung saan pinapagana ang lahat ng sensors at fire control systems gaya ng aktwal na operasyon, ngunit walang ilulunsad na missile. The BrahMos of the Coastal Defense Regiment of the Philippine Marines will participate during the Balikatan, but it will be only on a constructive environment. Where will it fire? It will only fire simulation firing during the joint maritime strike, wherein 2 target vessels will be seen in the northern part of our country, in northern zone. Dagdag pa ni Lorenzo, may iba pang advanced na kakayahan ang ipapakita sa Balikatan, ngunit hindi pa maaaring isapubliko ang mga detalye. Ang BrahMos missile system na unang dumating sa bansa noong 2024 ay itinuturing na pinakamalakas na sandata ng Pilipinas sa kasalukuyan. Kaya nitong umabot sa bilis na Mach 2.8 o halos 3,400 kilometro kada oras at maaaring ilunsad ito mula sa barko, eroplano, sa lupa at maging sa submarine. Samantala, kinumpirma naman ni Lieutenant General Christian Wertman, Balikatan Exercise Director para sa panig ng Estados Unidos, na nananatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile System. The Typhoon system remains in the Philippines, and we anticipate that it will be incorporated at some level during the course of the exercise. But as I previously mentioned, the details of participation by any given system are still being finalized as part of our bilateral coordination. We certainly welcome having the Typhoon. It's an important capability. Dagdag pa ni Wertman, inaasahan din nila ang pagsasama ng BrahMos, Typhoon, Nemesis at iba pang missile systems sa Balikatan upang mas mapalakas ang koordinasyon ng puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos. We think it's important that we gain experience planning, coordinating, and integrating these capabilities, which have the potential to be more powerful when incorporated or applied together. So additional details to follow on the exact participation or activities of the Typhoon system. Samantala, kinikilala rin ng dalawang bansa ang lumalaking banta ng drone technology sa modernong digmaan. Bagamat hindi pa inilalahad ang mga detalye, inaasahan na magiging bahagi ng Balikatan ang mga air defense exercise na tututok sa pagtugon sa ganitong uri ng banta. I would only highlight that one of the milestone events as part of the exercise is an air defense event, and we recognize across both of our militaries that counter-drone capabilities are increasingly important. Hindi lamang ang pagpapakita ng lakas ng militar ang layunin ng Balikatan exercises, kundi maging ang mas pinaigting na koordinasyon at kahandaan ng Pilipinas at Amerika sa harap ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Kahapon opisyal nang nagsimula ang Balikatan exercise na tatagal ng halos 3 linggo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Bago nagsilbi sa administrasyon ni Pangulong Marcos, si Galvez ay dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Naging Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 noong 2020 hanggang 2022 at naging Vaccine Czar sa kalagitnaan ng pandemya sa ilalim ng Duterte administration. Isinailalim na sa heightened alert status sa mga pampublikong ospital sa lalawigan ng Cebu bilang paghahanda sa posibleng epekto sa kalusugan ng nararanasang very unhealthy na air quality doon. Makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cebu at meron bang improvement sa air quality?
Ella, mula nga sa very unhealthy na antas o level ng air quality dito sa Metro Cebu sa pinakabagong ulat ng EMB Central Visayas, ngayon ay ito na lamang ay unhealthy for sensitive groups. Ella, sa kabila ng posibleng banta sa kalusugan ng haze, iniulat ng Cebu Provincial Government na wala pa namang mga pasyenteng dinala sa mga ospital dahil dito. At sa pinakabagong ulat ng Environmental Management Bureau Central Visayas, mula sa very unhealthy na antas ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu, ito ay bumaba na sa antas na unhealthy for sensitive groups. Kabilang sa mga itinuturing na sensitive groups ang mga bata, matatanda at mga may sakit sa puso at respiratory condition. Ganun pa man, pinag-iingat ang lahat dito sa Metro Cebu at pinapayuhang magsuot muna ng face mask kung lalabas. At kung maaari ay iwasan na muna ang anumang outdoor activities. Ayon sa EMB Central Visayas, ito ay dahil sa local air pollutant. Mula sa sobrang init ng panahon, emission ng mga sasakyan at usok sa mga nagdaang sunog. Bunsod nito, ipinag-utos na rin ni Cebu Governor Pam Bariccuatro na isailalim sa heightened alert ang mga district at provincial hospitals sa probinsya bilang paghahanda. Ang ato ang mga provincial district hospitals ni order na si GovPam for them to be on heightened alert. Itong mga doctors at mga chief of hospitals kibaw na dapat mag-ready na lang sila. Again, there's nothing to be, we don't want to cause any panic. Mas maayo lang yung andam ta. Nakikipag-ugnayan na rin ang probinsya sa Department of Health at Office of Civil Defense sa kanilang magiging rekomendasyon para sa mga karagdagang hakbang na maaaring gawin ng probinsya. Ella, kaugnay pa rin sa nararanasang haze, inihayag ng pamunuan ng Mactan Cebu International Airport na hindi naman apektado ang visibility ng flight ng mga eroplanong bumabiyahe sa paliparan. Ella, yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gladys Toabi. Ibinibenta ngayong araw ang 10 piso per kilo ng repolyo sa Capitol Grounds ng Tuguegarao City. Mula ito sa bayan ng Santo Niño sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo ng Cagayan. Bungod sa mga repolyo, mabibili rin ang mga abot-kayang halagaan ng mga sariwang produkto mula sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Nagkaroon ng delay sa mga biyahe ng eroplano sa Tokyo, Japan ngayong araw. Ayon sa Ministry of Land, Infrastructure and Tourism ng bansa dahil ito sa glitch sa air traffic control system. Naranasan ito bandang 7:15 a.m. sa Japan pero naayos din ito matapos ang 15 minuto. Inihahanda na ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang Artemis 3 matapos ang matagumpay na moon flyby ng Artemis 2. Nagsimula na ang NASA ng shipping ng core stage ng Artemis 3 rocket mula sa NASA Mission Assembly Facility sa New Orleans tungo sa Kennedy Space Center sa Florida. Ititest ang Artemis 3 para sa docking capabilities upang makapagsagawa naman ng moon landing ang mga astronaut sa Artemis 4 project sa 2028. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3 na nagsasabi, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan.
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.